Nanay mo? Opo. Bakit? O, simula sa pagkabata ko hanggang ngayon, dala-dala ko pa rin. Hinanakit ko sa kanya hanggang nagkaroon ako ng mga sariling anak ko. Ngayon na meron ka ng sariling pamilya, ang hinanakit mo sa kanya ay dala-dala mo hanggang ngayon. Bakit ganun nakatagal? Kasi 10 years old pa lang po, nakaranas ako sa nanay ko na hindi maganda. Ano yung mga hindi magandang naranasan mo? Gaya ng hindi niya ako pinag-aral, pinasok niya ako ng katulong, pinamalimos niya ako. Tapos hanggang sa mga anak ko, nangingiram po siya. Hanggang namatay yung asawa ko ngayong September lang po, 2023 po. Okay. Alam mo, Ami, matutulungan ka ha kasi meron tayong mga eksperto mamaya. Pero pag-usapan natin, ilang taon ka nung ginawa kang kasambahay ng nanay mo? 10 years old po. 10 years old pa lang, ginawa ka ng kasambahay. And then, pinagpalimos ka sa kalye? Yes po, ma'am. Saan? Ay, ilang taon ka nun? Siguro mga 13. Oh, at anong nararamdaman mo nun, Ami? Hindi ka ba bumalik sa school? O... Hindi po kasi, yung naging amo ko po, kaysa naman po ako sweldohan, sila po nagkusa sa akin na, kaysa yung ibabayad nila sa akin, pag-aralin na lang po ako. Kaya doon ako nakatikim ng pag-aaral ko po. Doon sa pinasukan mong amo. Opo, ma'am. Okay. Paano nangyari na ginawa kang kasambahay ng nanay mo? Wala po silang hanap buhay po ng tatay Mag-asawa. ko. Bakit Opo. ilang kayong magkakapatid? Bali po, dati 8 po kami. Ngayon naging 7 na kasi namatay po yung ate ko. Yung ate ko. Kayo bang lahat sa magkakapatid ay ginawang ganito? Opo, kaming 3 po ng ate ko. Yung namatay tsaka yung sinundan ko po. Naku, Ate Ami. At ano nangyari sa relasyon mo sa nanay mo? Magkasama pa rin ba kayo hanggang ngayon? Ngayon po, magkasama po kami sa bahay pero may task po kami po, ma'am. Pero magkaiba po kami ng pinto po. Okay. So, nang pumasok ka bilang kasambahay, binawi ka raw ng nanay mo doon sa pinagtatrabahuan mo para gawin ka namang manlimos. Totoo ba ito? Opo, ma'am. Para makapanlimos ka. Opo, ma'am. Nako, medyo mabigat ang pag-uusapan natin ngayong umaga. Siya ang sinasabing inang hindi nagparamdam ng kahit kaunting pagmamahal sa anak. Totoo ba ito? Rosita, pasok. Aling Rosita, diretsahang tanong. Hindi niyo raw minahal si Ami bilang anak ninyo. Aling Rosita, hindi niyo minahal si Ami bilang inyong anak? Minahal ko naman po yun, ma'am. Okay. Bakit ho yan ang nararamdaman ni Ami? Kasi hindi sila nakapag-aral. Yan ang ano ko sa kanila. Ilan ho yung anak ninyo, Aling Rosita? Bali, 7 na lang po sila niyan. 7 silang buhay magkakapatid. Okay. Lahat ba hindi nakapag-aral? Nakakapag-aral naman yung bunso nila. Yung bunso na lang. Ano ho ang nangyari sa buhay ninyo noon? Kasi, Aling Rosita, bakit sa murang edad, nag-anak kayo ng marami, pagkatapos hindi nyo napag-aral, tapos pinagpamasukan nyo pang kasambahay, at sa edad na 13, 14, bakit ho ganun ang nagawa ninyo? Ang nangyari sa buhay ninyo? kasi wala pa po kami hanap buhay. Nung nagkaroon na kami ng hanap mo, nagtanam kami ng mga gulay. Nung magkaroon na kami ng mga tanim na gulay, kinuha na namin sila. Nasaan ang tatay? Nasaan ang asawa ninyo? May sakit po, inihika po. Ngayon. Opo. Pero ang pinag-uusapan natin is mga 20 years na. No? Opo. Nung panahon na yun, malalakas pa kayo. Bakit naisip nyo na itiis nyo pagtrabahuin ang inyong mga anak sa murang edad? Kasi ma'am, bagong salta kami dito sa Maynila, galing kami sa probinsya. Siyempre wala kaming hanap buhay, wala kami pagkakakitaan. Sila muna ang inano namin, sabi ko, nak, mag-ano muna kayo para may pangkain kayo. Bakit sila? Bakit hindi Kasi kayo? yung mga tanim namin, hindi pa maani. Nung maani na yung mga tanim namin, mga gulay, pinatigil na namin siya. At Aling Rosita, ito hindi sa dinidiin namin kayo. Kailangan lang natin maintindihan ang mga kwento kung saan nanggagaling yung mga ganitong problema. No? Dahil na napag-alaman namin na yung mga anak ni Ami ay pinapakialaman din ninyo
kung paano niya palakin. Anong ibig sabihing pagpapakialam, Ami? Katulad po kasi pag-araw po ng Sabado, yun na po pinakahanap buhay ko po yung magtinda ng sampagita. Tapos yung anak kong panganay, 17 years old kasi madaling araw na umuuwi sa bahay. Eh ako hindi ko naman maasikaso yung kasi hindi ko hinahanap yung anak ko na panganay kasi may mga sumunod pa po sa mga kapatid niya po. Kaya yun na lang pong inaano ko kasi di ba po kamamatay lang ng asawa ko pa po ngayong September. Babae ba tong panganay mo? Lalaki po, ma'am. Okay, umaalis. So, hinahanap niya. Hindi mo na hinahanap Hindi ko na kasi po hinahanap po, mayroon kang iba pang anak na gustong intindihin. Opo, ma'am. Okay. So, ano ang pakikialam ni Aling Rosita doon? Anong sinasabi mong nakikialam siya sa mga anak mo? Katulad nga po na hindi umuwi yung anak ko. Pangalawa, yung bunso ko pong anak po, kasi may apo rin po yung nanay ko. Kinakampay niya lagi yung anak ng kapatid ko. Kahit napupukin na yung anak ko, nagsusumbong sa akin, kinakampihan pa rin po niya. Ano ibig sabihin ninyo, Aling Rosita? Bakit pinapakialaman ninyo yung panganay na anak? Kasi ma'am, ayaw ko yung mapariwara siya. Ang gusto ko lang sa mangyari, yung nasa bahay lagi sa pagdating ng oras ng hating gabi. Yan naman lang ang punto ko na hindi siya mapariwara yung mga anak niya. Bakit yan ang pinupunto mo ngayon? Dahil ayaw mong mangyari yung nangyari sa mga anak mo noon. Oo, opo ma'am. Kung paano ka naging magulang noon, ayaw mo nang ginagawa na naging pabaya. Sinasabi niyo po ba na naging pabaya kayo noon? Hindi, wala akong pinabayaan sa kanila. Yun lang ang talagang ang punto ko doon, yung nagpapalimos sila, yun lang ang ano ko doon, nagkamali ako. Yun lang ang ano ko doon. Pagpapabaya din po yun, okay? At ang pagdala sa kanila ng minor para papasukin mo sa pagkakatulong na minor, pagiging kasambahay, may abogado ho tayo rito, siya po magpapaliwanag sa inyo na yun ay mali po, ha? Okay, Ami, sa tingin mo ba sa magandang pamamaraan ng pakikialam ni Aling Rosita o mali? Para sa akin po, dapat mali po kasi ako na dapat nag-ano po sa mga anak ko, hindi na po siya. Kasi isang beses na rin nga po kami pinabayaan po. Okay. Maraming problema ang kinakaharap natin dito. Ang mas mabigat na problema ay ang relasyon ng mag-ina. Ito ay isang pagpapatunay po na hindi porke tayo ay mga magulang na, lahat ng desisyon natin ay tama. Nagkakamali din po ang mga magulang. At sabi nga ni Doktora, magsisimula ang pagbabago kung sa magkabilang panig ay may kikilala sa kanilang kahinaan or pagkakasala. Kapag hindi natin inamin yung kasalanan natin, paano tayo makapagsisimula ng isang bagong relasyon? Sa kaso ni Ami, nawala ang authority ng kanyang nanay para sa kanya. Lahat ng sabihin ng nanay niya, wala nang kwenta. Kasi hindi siya nakaramdam from day one ng pagmamahal. Kasi na-focus sa iba yung pagmamahal. Hindi siya nakapag-aral, pero yung isang kapatid niya napag-aral. So ang isang tanong pa natin dito, ito ay isang aral sa atin ng mga magulang. Bakit dumami ng 7 ang mga anak nang hindi naman natin mabibigyan ng magandang kinabukasan? Bata pang maliit, ipapasok na natin katulong. Or, kukunin natin, mamamalibo sa kalsada. Hindi ganito ang ibinigay ng Diyos. Ang mga anak natin ay biyaya ng Diyos sa atin. Regalo ng Diyos yan sa atin. At dapat pangalagaan natin yan. So sa isang mabuting magulang, mali yung ginawa natin. At siguro dapat na panahon na para makilala natin, Aling Rosita, yung pagkukulang natin. Pag na-realize mo na may pagkukulang ka kahit sa anak mo, magsisimula ang pagbabago pag mayroong pag-amin ng kasalanan. May remorse, no? Walang masama kung humingi tayo ng tawad. Anak, nagkamali ako. Patawarin mo ko. Let's start anew. Magsimula tayo ng bago. I'm sure si Ami, alang-alang sa mga anak niya na mga lumalaki, maipakikita mo sa mga anak mo ang respeto at ang pagbibigay ng pagkakataon muli sa iyong ina. Thank you. Maraming salamat, Dr. Love.